Wala naman akong pinalitan or what na cheche broche, hindi na gumagana yung push start, no. Medyo mahal po yung starter ng Sniper 155. Makikita nyo, nagpe-fade na yung kulay gold. Hindi the best na 100 grip para sa akin kasi dito konti na lang. Nasa 800 something na yung odometer nito since nagpa-potential ako. Wala, tingnan nyo mga amigo, parang may something. What's up sa inyo mga amigo? For today's video mga amigo, nais kong ipaalam sa inyo lahat na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 3 years and 9 months na. Alright! So ayun mga amigo, ano nga ba ang mga naging issue sa motor ko after 2 years and 9 months. And yun, another update ko na naman mga amigo sa motor ko. Yun nga, 3 years and 9 months. Yung battery ng remote ko is isang beses ko pa lang to napalitan mga amigo. At until now, all goods pa rin siya. Siyang senyales, no, na malolobat na ulit yung battery na ito. Kasi, so check natin mga amigo, 1, 2, 3. Yun mga amigo, all goods pa rin siya until now. And kung makikita nyo, tabingi ang ating manubela, no? Or yung shock nga natin, hindi ko pa napapalitan yan. And yun, ano lang muna, pansamantagal. At hindi naman siya gaano nagagamit. 2 years and 9 months, check natin yung ating odometer. Odometer ng motor ko after ito na siya. And 1, 2, 3, let's go. Odometer 78,996. So 4 na lang, no? 4 meters. Tama. Ano na siya? 79,000. And all goods, di ba? 79,000 in 3 years and 9 months. Yung iba 2 years pa lang umaabot na ng 100,000, no? Yung odometer nila. Tapos ang dami ng mga naging issue, no? And sa akin so far, naging issue ko lang talaga, ang pinaka major issue talaga is yung throttle cable. At sa makina, wala naman akong pinalitan or what na cheche broche. Battery, napalitan na rin. 3 years and 8 months ko siya napalitan mga amigo. Kakapalit ko lang na nakaraan. So ang pinalit ko dyan is, nakalimutan ko kung anong tatak nun yung brand nun. Ay, tingnan mo natin dito sa ating OD. Yun, OD pala ito mga amigo, yung ating battery na gamit ngayon. Goods naman siya mga amigo. And hindi naman pumapalya. Kasi kung pumalya yun, hindi battery yung naging problema sa motor ko. Pati sa relay, no, na tinatawag. Pero yung stock ko kasi hindi naman talaga naging yan eh. Hindi pa naman talaga siya lobat or what na hindi pa siya sira, no, hindi pa siya palitin talaga. So pinalitan ko na lang siya kasi 3 years naman na something, 3 years and 8 months, diba? Sulit na sulit ko na siya. And may naging issue kasi ako nakaraan, hindi ko ma-push start yung motor ko. And yung naging sira na ito mga amigo is yung yan nga, dito sa carbon brush nya. Yan, dito yan mga amigo sa starter. So yung iba, buong starter yung pinapalitan kapag hindi na gumagana yung push start, no. Medyo mahal po yung starter ng Sniper 155. Maabot po ng 3K something. And sa carbon brush, meron ng genuine parts na 300 something lang. 400 something ata yun yung nabili ko. At pinakabit ko sa motor shop. And yun, sa sa kadena mga amigos, chain sprocket is 1448 yung size na ito. Jump tie lang po itong tatak na ito mga amigo. Pero yan, makikita nyo, nagpe-fade na yung kulay gold. Hindi talaga siya matatawag na tawag dito, panlaban sa mga branded like RK, no, yung mga aftermarket na talaga solid like RK nga, SSS, RCB. Goods naman siya ang performance na, kaso hindi nga siya talaga recommended sa mga masayalan. Matagal na rin yan mga amigo, yung chain sprocket ko na yan. Tapos itong brake natin, disc brake, no, disc plate pala. Ayun, yung disc natin dito, yung plato niyan or yung rotor disc na tinatawag is na to, aftermarket na rin to. Sa harap is stock pa rin yan. Ayan.
mapapansin nyo, may konting tama na rin siya, pero matagal-tagal pa yan. And itong aftermarket na to na this is hindi naman siya ganun kamahal. Mura lang yun mga amigo. And RCB na ating rear shock is ganun pa rin. Yan pa rin yung pinalit natin sa stock. Isang beses pa lang natin napalitan yung rear shock natin, at ito nga yung RCB ang ating pinalit. So until now, all goods pa rin naman, and hindi naman siya totally ganun katagtag. At ito ang ating pala mga amigo, brake handle grip, no? Ito RCB na rin siya. Yung dati kong RCB na binibili na handle grip, pinalitan ko na ngayon. Medyo okay naman to, yung ganitong design niya. Yung una kasi maganda rin yun eh. Yun talagang pinaka the best na handle grip para sa akin, kasi pang anti-anxiety siya, kaya matatawag. Parang ganun. Ewan ko tama yung term ko pero parang ganun siya mga amigo, kasi parang may something siya dito na mga guhit-guhit na parang magiging kalmado yung kamay mo at mararamdaman mo hanggang sa utak mo, parang ganun. Mga natin, brake pad, hindi na po stock lahat. And yung na lang, mga caliper natin, stock yan mga amigo, syempre. Kaya alagang lang yan, alagang linis. Kaya stock pa rin until now. And then yung ating coolant, konti na lang to last check ko, parang low na siya. Hindi ko hindi ko alam kung makikita sa camera, pero nakikita ko siya dito, konti na lang, no, doon sa from full na siya papunta sa low, no. At tsaka ko na siguro dagdagan pagka nasa pagitan na siya ng low. And yun yung forma niya mga amigo, no, 3 years and 9 months. Yung top box ko hindi ko muna nilagay kasi nabigatan ako, and ginagamit ko lang naman yan mga amigo pag, or nilalagay ko siya pag may sideline like lalamove, no. And maganda kasing kitaan din sa lalamove ngayon, kaya naglalamove ako. And yun, discard na lang. At ito yung ginagamit ko mga amigo na Motowolf phone holder. No, marami ako nakikita ng mga naka-sniper, no, na nasa MC taxi, yung iba nga naglalamove din. And recommended ko rin to sa mga delivery, no, pang araw-araw. And wala ko may tama yung gulong ko. Ito nga pala, speaking of gulong mga amigo, Beast Flash, pangalawang beses ko na napalitan. At yung una ko na pinalit sa stock is Flash din, Beast Flash din ganito. Pero yung size nun is 130. Ito ngayon is 120. And ayun, balik stock ako na size kasi mas magaan siya. Nung medyo malaki kasi yung gulong natin sa likod, nabibigatan ako. Tapos sa stock size, okay naman sa akin to. And kaya ako bumalik sa stock size mga amigo, kasi medyo nakukornihan ako sa sobrang malaki yung gulong sa likod. Kasi mararamdam mo ramdam mo yung pagbabago ng niya ng performance niya. Especially meron na akong top box nun. And dito pa lang sa bracket ng DC monorack, mabigat na. Ilang kilo din to, pero napaka-solid nito ng DC monorack mga amigo. DC monorack, kudos po sa inyo ang boss, yun yung may-ari na ito. Napaka-solid until now. Laser cut itong version ng sa akin. Meron ng version ngayon na maganda Check natin mga amigo yung ating fuel consumption. Ayan, saan na ba yun? Ayan, fuel average ayan 55.2 km per liter. Tipid sa gas, no? Napakatipid mga amigo. Kasi nung nakaraan 54 lang ako ngayon 55.2 na. At ganun talaga siguro pagka laging pinufull tank, kasi pag naglalamog ako full tank talaga mga amigo. Tapos kinabukasan full tank ulit kapag may bawas na, kunyari tulad nito, pa-full tank ko na siya ulit mamaya. Sound check natin pala yung sound check natin mga amigo yung makina. Ayan 3 years and 9 months. Dami nang dumadaan dito sa area na to. Ito yung jogging area namin dati mga amigo itong lugar na to. Kasi ang dami ng mga bahay napatayuan na. Ayan ang linis na ito dati, puro to dati, damuhan parang ganito lang siya dati yan. Tapos makikita mo yung yung ganda ng sunset. Ayan, sunset. Ayan mga amigo, 3 years and 9 months. Parang may maririnig kayo na konting singaw, pero normal yon kasi nagpa-throttle body na ako. And isang beses pa lang mga amigo nagpa-throttle body cleaning ako. Ayan
3 years and 9 months. Nasa 800 something na yung odometer nito since nagpa-change oil ako. Pag ako mga 1,500. Yun, papalitan ko lang yung langis nito. Nasa alaga lang sa langis mga amigo. At ang gamit kong langis until now is Yamalog pa rin. Never ako nagbinte sa Yamalog. Ganun pa rin. Simula brand new until now, no. 3 years and 9 months pa rin ako. Yamalog pa rin yung gamit ko. Yan pa rin talaga. Kahit bumabiyahe ako sa Lalamove. Yung iba rin nire-recommend yung mga Shell ata yun. Sabi ko, wala naman ako naging issue sa Yamalog. Kaya ano na lang ako dito, stay na lang ako. Tapos yung throttle cable pala natin mga amigo, RCB pa rin yan. Yun nga lang, minsan napapansin ko parang kinakalawang na siya. Kaya nilalagyan ko ng dito, binubuksan ko to. Tapos nilalagyan ko ng WD-40. Kaya medyo na siya. Ayan, okay na. Nagro-roar pa rin siya mga amigo, no? 2 years and 9 months. Diba? Ano yun? Sa akin ba yun? O may usok? Stuck yung tensioner mga amigo. Rubber wala. Tingnan nyo mga amigo, parang may something. Nako. Ano ba ibig sabihin na ito pag ganito? Ganito kasi sinecheck kasi ng iba yung ganito eh. Ganito sila mag-check. Dito sa may dulo ng hindi ko alam kung bakit ganito na yung ko. Dati wala namang ganito. Naipon lang siguro. Pero wala namang usok eh, no? Wala naman, normal lang siya. All goods pa rin. Kasi ang pinapakamba ko mga amigo, kahit sobrang tibay ng motor, magkakaroon pa rin ng tawag dito. Siyempre, lifespan niya, no? Tinatawag natin. Hindi natin alam kung kailan, especially sa motor. Kahit gaano mo kaalaga mga amigo. Pumapalya pa rin talaga yan. Material na bagay lang kasi yan mga amigo. Kaya kailangan natin maging handa, no, sa gastos. At ayun. Kinabahan ako, para akala ko may basa-basa na yung yung sa dulo ng kabutso ko. Ganoon kasi yung ibang mekaniko eh, mag-check. Kapag bago nila tinitignan yan sa mga motor shop, bago nila babaklasin pala, tinitignan yan yung dulo ng ng dito, yan dito. Kinakapahan nila dito, tapos basa, may sinasabi sila na something agad na nako dito yan sa sa lining, no. Yung clutch lining kong mga amigos, amoy sunog to lagi pag umakit ako ng Rizal eh. Kaya hindi na ako nag-ride madalang na ako mag-ride ngayon, mag-solo ride kasi yun nga, natatakot ako yung clutch lining ko, stock pa rin yan. And di ko alam kung ipalit ko, Phyto po ba o stock. Pero stock pa rin yung gusto ko eh. Pinag-iisipan ko kung marami bang na gumagamit ng Phyto. No, Phyto ba yun? Tama ba yun? Ganun kasi yun kasi sinuggest sa akin o na-recommend sa akin ng mechanic. Phyto daw maganda yung clutch lining. Yan, nagpa-practice sila. Dami rin nagpa-practice dito ng motor. And yun mga amigo, no, ano pa bang pwede kong i-share sa inyo? Performance niya 3 years and 9 months. Masasabi ko na siguro may may binawas na bilis, no, sabihin natin ganon, pero hindi siya ganun kalaki, no. Nakakahabol pa rin naman siya sa mga brand new ngayon, no? Kahit nga sa ABS kayang tapatan pa rin, basta stock lang, stock to stock lang, no, stock engine, no. Pero hindi naman ako bumibase doon eh. Ang importante may ginagamit ako pang araw-araw sa racket ko, sa mahihatid ako sa bahay, no, nakaligtas. Kasi dati syempre dati mga panahon na yun, wala pa tayong motor, lakad lang tayo, no. Nagkaroon ako ng bike around high school ako, first year high school. Buong elementary ko puro lakad lang ako. Drama no. Ang layo ng topic natin. So ayun mga amigo, sa performance niya all goods pa rin naman, no? Yun ang masasabi ko. And yung hatak niya parang ganoon pa rin eh.
check natin yung first gear mga amigo para masabi ko sa inyo, para para makita nyo talaga na all goods pa rin siya. Ayan, naka first gear tayo mga amigo, no. Ayun, may hatak pa rin kahit ayun, diba? Sliding na tayo. Sliding na nga ito eh. Yan yung mga amigo, isa sa issue ngayon ng motor ko, sliding na po siya. Kadalasan kasi umaabot na ng 100k bago 100k odometer yung clutch lining bago bago pumalya o bago palitin. Sa akin, sa case ko parang aaga or maano lang talaga ako, maano lang talaga ako sa clutch, no, matakaw sa pagka-clutch. And pero sa mga stoplight mga amigo, hindi ko naman hinahayaan na hindi ko naman hinahayaan na nakaka-clutch ako while naka first gear. Yon yung mga sa stoplight, neutral lang talaga ako, no, tulad nito, yan, naka neutral lang tayo. At kung nakahinto, parang ganun. Kasi kung naka first gear tayo dyan, tapos nakahawak tayo sa clutch, yan, yan, umiikot pa rin yan yung natin, yung gulong. Kung mapapansin nyo, center stand yung mga amigo, tapos first gear nyo, tapos kawakan nyo yung clutch, umiikot pa rin yung gulong natin, di ba? Kaya mas talaga, mas recommended na tayo, mag first gear, mag neutral tayo once na nasa stoplight, no. Basta yung anytime minto tayo, naka neutral dapat always, para maging healthy yung ating clutch lining. At yung performance ng bawat shock natin, yung shock ko sa harap, kahit na yan, palitin, gumagana pa rin ng maayos. All goods pa rin siya. Gamit ko pa rin siya ng maganda. Kasi naparipak ko ito mga amigo eh. Ang ganda kasi ng naging performance na ito nung pinaripak ko. Kaso nung naka-semp lang ako, doon nagbago ang lahat. Nabalik ko siya. Kaya hindi siya pantay. Kung makikita nyo sa natin, ayan, yung posture natin, di ba? Parang hindi pantay yung natin. Parang tabingin siya ng konti. Kasi nga yung natin, shock natin nadali. So kung hindi ko naman siya pang ride or wala naman akong long ride na pupuntahan, meron kasi kaming mga ride sa club mga amigo, pero hindi madalang na ako sumama. Nagpapaalam na ako sa kanila na busy ako kasi hindi kaya pa ng motor ko na sobrang layo. Maabot kasi ng Abra ata yun. Grabe yung mga ride nila ngayon, maabot ng Baguio, Sagada, no, hindi ko pa kaya yung ganun or hindi kaya ng motor ko pa, especially may tama yung ating shock, di ba? Mahirap na, delikado. So yun mga amigo, yun lang naman, 3 years and 9 months. Yun lang naman nasi-share ko. All goods pa rin, sulit pa rin yung sniper ko, no? Kung magkaroon man ng issue or any other issue, tapos ko naman siya, nagamit ko naman siya ng sulit, no? Satisfied naman ako dito sa motor ko. Until now, all goods pa rin. Sobrang tipid ng motor ko na to, and at the same time, napakinabangan ko siya sa racket ko. Gusto ko na lang siguro tapusin yung video mga amigo. Mabilis ang update lang naman to ngayon, and yun lang masasabi ko, Sniper 155 pa rin ngayong 2025. Alright, and yun, maraming salamat sa inyong panunood mga amigo. Kita-kits ulit sa susunod na video. Ride safe, peace out, Tawadi, let's go. Baby, loving you save me. Loving you save